Shalom, shalom. Isang pinagpalang araw ng Biyernes sa ating lahat. Matagal-tagal na panahon na hindi ako nakapag-live dito sa TikTok. So, tawag natin itong Preaching in the Wilderness series. At kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan sa buong daigdig. So, we call it Preaching in the Wilderness series sapagkat alam naman natin na kahit napakalawak ng narating ng TikTok ay hindi pa rin natin ma-expect na may manonood sa atin. Yet, ginagawa natin ito na magbasa, magnilay, from time to time ay sumasagot din sa mga katanungan ng mga patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko abot sa ating kakayanan. So, may inaangkin din natin sa araw na ito yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5 that the weapon of our warfare are not of flesh but are enormously capable of destroying fortresses, destroy arguments, and every pretension raising itself against the knowledge of God, taking every thought captive in obedience to Christ. Yan mga kapatid. So, the gospel of today is taken from the gospel according to St. Matthew chapter 6 verses 19 to 23. Glory to you, Lord. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and decay destroy, and thieves break in and steal. But store up treasures in heaven, where neither moth nor decay destroys, nor thieves break in and steal. For where your treasure is, there also will your heart be. The lamp of the body is the eye. If your eye is sound, your whole body will be filled with light. But if your eye is bad, your whole body will be in darkness. And if the light in you is darkness, how great will the darkness be? The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. I, contemplative soul. God bless you. So, ang Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ay pinapaalalahanan tayo ng Panginoon ng unang-una sa ng reality ng buhay pagkatapos ng buhay dito sa daigdig. Kasi di ba, sinasabi niya na huwag daw tayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa sapagkat may mga tanga, may magnanakaw. So, ang dapat daw nating impukin ay yaong para sa buhay na walang hanggan. So, of course, hindi naman literal na sinasabi ng Panginoon na makapag-impok din tayo doon ng kayamanan sa langit by literal means, kundi ito'y pumapatungkol sa mga bagay na mabubuti nating ginagawa ay nakakapag-impok tayo ng kayamanan sa langit. So, ibig sabihin, pinapakita ng Panginoon yung reality na masigit nating bigyan ng pansin or tuon ang bagay na panlangit at hindi ito sa bagay panlupa. Diba? So, yung reality ng life after death, yun yung pinaka bottom line ng Ebanghelyo na ito. Kasi kung wala namang buhay after this, bakit pa sabihin ng Panginoon na you must have to store up your riches in heaven? Diba? Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan na sa Philippians chapter 3 verse 20, sinasabi niya doon na ang langit ang totoo nating tahanan.
sinasabi sa Philippians chapter 3 verse 20, buksan niyo po sa Bible niyo. Yun yung reality na sinasabi ng Panginoon to store up riches in heaven. At hindi naman yan yung ipapadala mo sa maleta at ipapadala sa anghel sa langit, kundi sa pamagitan ng ating mga mabubuting gawa ay nagsusstore up tayo ng kayamanan sa langit. Sabi dito sa Philippians chapter 3 verse 20, but our citizenship is in heaven, and from it we also await a Savior, the Lord Jesus Christ. So, yung totoo nating tahanan or yung totoo nating bayan or yung totoo nating citizenship ang ginagamit dito sa New American Bible, ay hindi dito sa lupa. We are just a temporary here on earth, di ba? Kahit mabuhay tayo dito ng 100, still, or mahigit pa, still mamamatay pa rin tayo. Then after that is the life after this life here on earth. Kaya nga kahit doon pa lang sa Old Testament, kinilala na yan ni King David sa kanyang prayer. Si King David na ikalawang hari ng Israel, dito sa 1 Chronicle chapter 29, sa kanyang panalangin, ay kinilala niya. Sabi nito ni King David sa 1 Chronicle chapter 29, verse 15, sabi niya, for we stand before you as aliens. We are only your guests like all our fathers. Our life on earth is like a shadow that does not abide. You see? So, ang sinabi ni King David sa kanyang panalangin na kinilala niya na ang buhay namin ay pansamantala lamang dito sa daigdig na ito, mga kapatid. At hindi ito yung pamalagian nating tahanan. We are just temporary. Kaya nga kahit kung babasahin natin yung mga ngaral chapter 12, verses 1 to 7, doon pa lang ay pinapaalalahanan din tayo na the Bible in 1 Corinthians, mga ngaral chapter 12, verse 1 to 7, palalahanan tayo, we are being reminded na ganito, mga kapatid. Basahin natin. Buksan niyo po sa Bible niyo sa mga ngaral chapter 12, verses 1 to 7. Okay? Mga ngaral chapter 12, verses 1 to 7. Ito yung sinasabi. Sabi niya, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan, at ang mga bituin, bago kalambungan na makapal na at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin, at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago ka mawalan ng pandinig, na halos di mo marinig ang ingay ng gilingan, ang huni ng mga ibon at ang hiwig ng awitin. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katatakutan mo nang umakyat sa taas, bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagdanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo lilipat sa palagian nating tahanan. Okay? Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katatakutan mo umakyat sa taas, bago dumating ang panahon na hindi ka na makakalakad na mag-isa,
Bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnilasang sumiping sa minamahal, darating ang araw na tayo lilipat sa palagian nating tahanan. Palagiang tahanan, lilipat tayo sa palagian nating tahanan. At makikitang naglisaw sa lansangan ang mga nananangis. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito ay babagsak at masisira. Verse 7, mga kapatid. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So you see, yung verse 7, sabi dito, verse 6, part ng verse 5. Okay, darating ang araw na tayo lilipat sa palagian nating tahanan at makikitang naglisaw sa lansangan ang mga nananangis. So, lilipat tayo sa ating palagiang tahanan. At ito yung sinasabi sa verse 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. You see? So we are just temporary here on earth. Kaya nga sinasabi ng Panginoon to store up treasures in heaven. Of course, kinakailangan natin yung kayamanan na yan dito sa lupa kasi may pangangailangan tayo. Pero not to the extent na parang yan na yung dinidiyos natin, mga kapatid. Nagnanakaw na ng mali-maleta na pera. Di ba? Nagnanakaw na. Isasakripisyo na yung ibang mga tao for the sake of that personal desire. Di ba? So, yan yung nangyayari. Which is, sinasabi ng Panginoon na let us store up riches in heaven. Hindi dapat hahantong katulad nung sa Matthew chapter 12. Di ba? Merong sinasabi dito sa Matthew chapter 12 na yung isang mayaman, yun yung nangyayari ngayon, mga kapatid. Okay. Mali ito yung isa pong Bible, mahirap. Hanapin natin. Sorry. Dito sa Luke chapter 12. Dito sa Luke chapter 12, hindi dapat handong sa ganito, mga kapatid, na ito, sinasabi mo sa okay. So Luke chapter 12, verses 13 to 21. Buksan niyo po sa Bible niyo, Luke chapter 12, verses 13 to 21. So better to have your own hard copy Bible, no? Yung libro mismo para masanay tayo magbuklat. Para kahit hindi tayo masanay doon sa app. So, kasi kung walang signal, paano mabuksan yung Bible app mo? So, mas mainam na masanay tayong magbukas ng ating Biblia. So, Luke chapter 12, verses 13 to 21. At the same time, sinasabi ng mga separated brethren natin, iba natin mga kapatid sa ibang sekta, yung mga separated. Kasi tinatawag natin silang separated because they umalis lang naman yan sila. Diba? Nag-umpisa silang umalis noong 1517 sa panahon ni Martin Luther and continuously living until now. At alam naman natin na ang umaalis sa Catholic Church are those Catholics na hindi naman talaga informed properly of their Catholic faith. As a matter of fact, maraming mga protestante na mga
matatalino at aral sa Biblia ang nag-embrace or nag-convert sa Catholic Church despite na nawalan sila ng kita sa kanilang pagiging pastor, sa kanilang dating sekta at denominasyon. They chose to convert to the Catholic faith, mga kapatid. Kaya nga merong kasabihan na weak Catholics become Protestant, while strong Protestants becomes Catholic. Yan. Okay? So, yung sinasabi natin, magbasa tayo ng Bible kasi pinaparatangan tayo ng ibang mga sekta na hindi tayo nagbabasa ng Bible. Okay. Sinabi dito sa Luke chapter 12, verses 13 to 21. Someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to share the inheritance with me." Verse 14, he replied to him, "Friend, who appointed me as your judge and arbitrator?" Then he said to the crowd, "Take care to guard against all greed. Yan. For though one may be rich, one's life does not consist of possessions." Then he told them a parable. There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. He asked himself, yun. Ibig sabihin, sarili niya na lang kinakausap niya, ayaw niya nang kausapin yung iba, wala na sa tiwala. Mas possibly ganun. Okay, sabi niya. Then he asked himself, "What shall I do? For I do not have space to store up my harvest." And he said, siya rin sumagot sa sarili niya, kasi siya lang kausap niya sarili niya eh. And he said, "This is what I shall do. I shall tear down my barns and build larger ones. There I shall store all my grains and other goods. And I shall say to myself, now as for you, you have so many good things stored up for many years. Rest, eat, drink, be merry." But God said to him, "You fool! This night your life will be demanded of you, and the things you have prepared, to whom will they belong?" Yan, mga kapatid. You see? Puro ako, siya na lang. Di ba? So, he stored up riches for his own self, at ang sabi ng Panginoon, "Hangal, you fool! This night will be demanded, your life will be demanded of you." At saan mapupunta yung kayamanang nilikom mo? Di ba? Saan? Mga anak mo, pamangkin mo, kamag-anakan mo, na kung minsan nakaburol ka pa, ay pinag-aawayan na nila yung kung kanino mapunta yung ari-arian mo. Di ba? Even sometimes may mga magkakapatid dahilan sa ari-arian ay nasisira yung relationship kahit ng mga magkakapatid. Try to imagine that dahilan doon sa konting ari-arian na namanan nila sa kanilang mga magulang. Di ba? So, ang sabi ng Panginoon, yan yung, kaya nga ang Panginoon, sabi niya, store up riches in heaven. So, paano natin magagawa yung pag-store up ng riches in heaven? Not by literal na magpapadala tayo doon ng ating kayamanan, but by means of helping others, di ba? Yung pagtutulong natin sa iba. Yun yung paraan na nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. Di ba? Kaya nga kung basahin natin yung Matthew 25:31 to 46, makikita natin doon na sinasabi ng Panginoon na sa ating pagtulong sa ating kapwa is ginagawa natin sa Kanya. Di ba? Kaya nga sabi doon, "Whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me." Ayan, mga kapatid. At sana hindi rin nahantong doon sa yung mayaman dito sa Luke chapter 16, di ba? Yung the very famous din ito na passage sa Bible, the rich man
and the Lazarus, di ba? So, the parable of the rich man and Lazarus, makikita natin dito, si Lazarus pinangalanan, pero itong mayaman, hindi. So, sabi ng mga nag-aaral sa Biblia, is, uh, this is for us na para i-remind tayo na baka tayo yung mayaman. Na kung ang attitude natin katulad ng mayaman ay ganun din yung magiging kakahantungan natin. Kaya hindi pinangalanan yung mayaman. Si Lazarus lamang ang pinangalanan. Dito sa Luke chapter 16 verses 19 to 31. Di ba? Alam natin ang kwento na ito kung saan itong mayaman ay grabe kong kumain. Very talagang masagana yung pagkain niya. Okay. Tapos si Lazarus ay namumulot lamang ng mga nahuhulog sa kanyang lamesa. And since si Lazarus ay namumulot lamang sa ilalim ng lamesa, kasama niya doon yung aso. Yung mga sugat niya ay dinidilaan ng aso. Baka namatay si Lazarus sa rabies. Di ba? So, pero of course, dati sa probinsya, mga kapatid, out of our ignorance, sa probinsya, ay ilang beses kaming kinakagat ng aso. So, pumuti na yung buhok ko, hindi naman ako nagkarabis. And then yung mga sugat namin sa probinsya, pinapadilaan namin sa aso. So, singit lang na kwento yan. Kasi si Lazarus, namumulot sa mumong ng mayaman, at kasama niya yung aso, dinidilaan yung kanyang sugat. So, namatay sila, si Lazarus, bagamat mahirap sa dito sa lupa, ay nasa piling siya ni Abraham. At ang mayaman ay napunta sa Hades. Sana hindi ganun, mga kapatid, na ahantong yung kayamanan natin ay instead na mapunta tayo sa langit, ay baka yan pa yung magdadala sa atin sa impyerno. So, tanungin natin yung sarili natin, although wala naman siguro mayaman ditong makikinig, no? Sabihin ng mayaman, who are you? Hindi kita kilala. Sabihin ganun, ano? Pero of course, lahat tayo ay niremind ng salita ng Panginoon na mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Sa anong paraan? Of course, sa ating paglilingkod sa Panginoon. We are investing our time, our talent, our treasure para sa gawain ng Panginoon. At yan naman yung ating paglilingkod sa Kanya, hindi naman makakalimutan ng Panginoon. Hindi naman mabaliwala sa Panginoon. Kasi ang Diyos kasi makatarungan. Diba? Yan yung isa sa mga pangako o isa sa mga katangian ng Diyos na pinanghawakan ko, yung pagiging makatarungan niya. We cannot outgive God in His generosity. Diba? So, ang Diyos ay makatarungan. Kaya nga, yan yung ginagawa natin ay hindi pwede or hindi mabaliwala sa Panginoon, mga kapatid. Yung ginagawa natin, yung pagpapagal natin para sa Kanya, yung mga pagsisikap natin, yung paglilingkod natin sa Kanya, sa pamagitan ng simbahan, sa pamagitan ng ating kapwa, is hindi mabaliwala sa Panginoon. Kaya nga, doon sa sinabi ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, talagang hinimok niya yung mga mananampalataya. Ang sabi niya doon sa pinaka-after na i-discuss niya about sa resurrection, about sa life after death, ay sinabi ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, sabi niya, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at magpakasipag para sa gawain ng Panginoon. Yamang alam ninyo na di masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Yan mga kapatid. So, let's invest. Let's mag-impok tayo ng kayamanan. Ano ba ang reason bakit ka pinagyayaman ng Panginoon? For what reason? Wala bang rason bakit ka niya pinagyayaman? Yeah, there is a reason behind it. Why? God give you wisdom at
napalago mo yung kayamanan mo, napalago mo yung ari-arian mo, pero for what purpose? Para lang ba sa pamilya mo? Para lang ba sa pangangailangan mo? Or sa mga daily needs nyo, sa kasayahan mo? Or is there any greater purpose for that? Di ba? Katulad ng kaibigan namin, may kaibigan kami, mga kakilala kami. They are very generous na ma magbigay, tumulong. Kasi maybe because they understand why God gave them such talent, treasure, yung pera, may dahilan, may purpose. So, yan, mga kapatid. So, ina-remind tayo ng Panginoon na ang buhay natin ay hindi lamang dito sa daigdig dito. Huwag nating hintayin yung big one. Di ba? Kaya nakatakutan natin ngayon. Ngayon sa parokya namin, dinadasal namin uli yung deliverance prayer against the big one. Di ba? Katulad nung nangyayari sa Davao, sa Jinsan. Andun yung mga pamangkin ko. Sa Jinsan, sa Punulok, sa Tupi. As a matter of fact, andun yung kapatid ko. So, dami yung mga pinsan ko doon sa ilan yung mga pinsan ko doon sa Pulumulok. Mga pamangkin ko doon sa Jinsan, sa Tupi. Andun sila. Mga kamag-anakan ko doon sa Sultan Kudarat. Andun sila. Andun yung kapatid ko. So, hindi lang isang beses, di ba? Yung pinakamalakas, yung 7.8. So, and then nasundan pa lang 6.8, tapos 5 point something, tapos yung mga aftershocks, ang dami. Traumatic yun, mga kapatid, especially sa mga bata. So, when these things happen, di ba? Madadala ba natin yung kayamanan natin? Di ba? Yung iba nagpagawa ng napakagandang bahay. But all of a sudden, nung dumating yung lindol, di ba? Hindi rin nakaano. Sayang lang. Of course, may mga, especially, of course, nakikita natin yung mga gym ng mga schools. Makikita mo yung structure ng bakal, parang papayat. Parang hindi talaga, yung structural integrity, yung schools, bumagsak. Siguro pinagnakawan din yun. So, nakakatakot. Kaya nga, kapag maglindol, kapag nasa building ka ng government building, kapag nasa government building ka, nako, lumabas na tayo kaagad, mga kapatid. Secure. Lalo na sana yung mga bata, no? Yung mga bata. Kung nasa building na sila, lalo na doon, sa building ka na. Sana yung upuan or mga bags nila. Yun yung i-secure. Yun ang problema kung sa naglindol, kung nasa building sila, yung delikado, yung stampede, mga kapatid. So yun, mga kapatid. Itong ebanghelyo, na-remind tayo ng Panginoon sa araw nito na ang ebanghelyo, ang buhay natin, is not just here on earth. Whether we like it or not, hindi rin na kapagkatapos nating mamatay, mabubulok lang yung katawang lupa natin, ang ating kakainin ng mga bulate or uod or maagnas yung ating katawan. Pero, yun nga, sinasabi ng binasa natin kanina sa mga ngaral sa 12, verse 1 to 7, na babalik sa lupa, ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbabalik sa nagbigay nito. Yung sinasabi sa mga ngaral sa 12, verse 7. At ang tunay nating tahanan ay ang langit, mga kapatid. Hindi tayo panghabang buhay dito. So, start sharing. Mag-impok ng kayamanan sa langit by means of sharing to others kung may kakayanan tayo. Lalo na sa atin sa Catholic Church, di ba? Meron tayong tinatawag na yung, lalo na kapag yung second basket collection. May mga second basket collection tayo
Usually, ginagawa na habang nagkakaroon ng announcement sa ating mga parokya, kinukolekta yung mga second basket collection. At yan ay talagang faithful na kung saan, anong programa yun, saan papupunta yun, ay doon talaga mapupunta yun. Hindi pwede pakialaman yun, mga kapatid. Alam mo, yung parokya namin, ipapadala yan sa diocese. Tapos ang diocese, mag-account niyan, ipapadala din doon sa kung saan yun nauukol. Halimbawa, may mga collection for sa mga nasalantalang lindol. Doon talaga yan mapupunta. Hindi yan pwede pakialaman. Kasi dahil mo kami sa chapel namin, may collection na ganun. Ipapadala sa parokya. Then ang parokya ipapadala sa diocese. Then ang diocese magpapadala kung saan yun narapat. Bawal, hindi pwede dapat galawin yun. So, unknowingly, sa paggawa natin ng ganung mga bagay, mga kapatid, hindi natin alam na nagaganap pala natin yung sinasabi dun sa Matthew 25:31 to 46. I challenge you, nabasahin niyo yan. Unknowingly ha? Hindi natin alam na nagagawa pala natin yung sinasabi sa Matthew 25:31 to 46. Kasi doon yan ipinapadala, di ba? Ibinibigay. So kung hindi tayo nagbibigay doon, paano natin natutupad? Lalo na kapag hindi ka naman pumupunta sa mga kulungan, hindi ka naman nagbibisita sa mga may sakit sa ospital, hindi ka na naman dumadalaw sa mga may sa mga orphanages. Pero by means na nagbibigay ka ng tulong mo, by that means, especially sa atin sa second basket collection sa parokya natin, ay nagaganap natin yung sinasabi sa Matthew 25:31 to 46. Yan yung pinagbabasihan ng sinasabing 7 corporal works of mercy natin, mga kapatid. Okay, 7 corporal works of mercy, ano natin ano ba yung 7 corporal works of mercy natin? Yun yung basis ng 7 corporal works of mercy. Yung Matthew 25:31 to 46. Tingnan nyo yan. Matthew 25:31 to 46. The judgment of the nation. Okay? Una, ito yung 7 corporal works of mercy based from Matthew 25:31 to 46. Una, feed the hungry. Okay? Providing food for those who lack it through donations, volunteering at food banks, or sharing meals with those in need. Give drink to the thirsty, ensuring access to clean water or beverages for those who are thirsty, including supporting water projects or local shelters. Lalo na yung mga nalindol sa mga probinsya, walang access kasi sira yung kalsada. Okay? So, paano tayo makapunta doon? So, by means of our support through that second basket collection, at least nakaambag tayo para sa kanilang pangangailangan. Hindi naman tayo makapunta doon. Okay? Pangatlo, clothe the naked. Di ba? Kaya nga kapag may mga nasunugan, yung mga damit na huwag naman yung luma. Huwag naman yung lumang-luma. Sa amin, basahan ng aso namin, puti yung ginagamit namin, magaganda pa. Much more kung magbigay tayo dun sa kapwa natin. Yung magandang damit na ang bigay natin, mga kapatid. Okay? Clothe the naked. Okay? Offering clothing to those without adequate attire, whether through donations, clothing drives, or direct assistance. Shelter the homeless. Shelter the homeless. Kung wala naman tayong kakayanan, di ba? Mag-support tayo dun sa mga nasa mga bahay ampunan. Ang Camillian Sisters, meron sila sa Antipolo. Ang Calabrian Children's Foundation, yan, pwede kayong magpadala ng tulong. Kasi ang Calabrian Children's Foundation, sa Cagayan de Oro sila, under ng For Servants of the Divine Providence, na sumasakop sa parokya namin ng mga religious sa mga pare. Okay? So, visit the sick. Offering companionship, care, support, hotel to the ill, whether in hospitals, homes, or care facilities. Visit the imprisoned. Okay.
Reaching out to those in prisons through letters, visits, or advocacy showing compassion and dignity. Bury the dead. Ensuring the deceased are treated with respect, including attending funerals, supporting grieving families, or assisting with burial engagement. So you see, yun yung 7 corporal works of mercy. Kapag ginagawa natin yan, mga kapatid, ay nagagampanan natin yung sinasabi na yung pag-iimpok ng kayamanan sa langit, mga kapatid. Okay? Singit ko na rin pala, sabi nung inabasa kong comment sa Facebook. Sabi doon sabi nung comment, sabi niya, in Africa, I never seen pastors in Africa converting to the Catholic faith. Singit na lang natin yan. Kumbaga sa dagdag natin kasi we are discussing our Catholic faith also, mga kapatid. Ang sagot ko sa kanya, sabi ko, of course, because it will cost their livelihood. Kasi lalo kung sa Africa, kung hindi naman talaga kasing yaman sa US, kasi kinompare niya wala akong nabalitaan sa Africa ng mga pastors na convert sa Catholic Church, unlike sa US. Of course, sa US kasi, yung mga pastor, mga graduate ng ng theology nila. They can have works after na hindi na sila magpa-pastor. Kasi kung pastor ka, mag-convert ka sa Catholic Church, abay mawalan ka ng kikitain mo, ng kinikita mo. Mawalan ka ng ikapo, mawalan ka ng handog, and everything you establish will be lost. Mawala talaga. Di ba kahit dito sa atin, narinig na natin yan, mga kapatid, na kahit si Brother Noidoro, na kwento niya, na nung nag-convert siya sa Catholic Church, yung lahat na na-impok niya na ari-arian para sa simbahan niya, ay nawala. Na inattempt na nga siya na ikakaso sa korte para hindi niya makuha yung mga naipundar niya na kayamanan sa simbahan niya ng itinatag. You see? So, everything, mawala talaga. That is why, understandable doon sa sinasabi ng pastor na sa Africa, walang pastor na nag-convert sa Catholic Church. Of course, mawalan sila ng kanilang kabuhayan. Kahit dito sa Pilipinas, may nakausap si Brother Paul Alima. Yung pastor, gustuhin niya mag-convert, hindi niya magawa. May mga anak siyang pinag-aaral. Ang laki ng kinikita niya bilang pastor. May mga satellite churches siyang na-establish. Yung mga satellite churches na yun, may mga sub-pastor siya doon. Of course, yung mga satellite churches niyang na-establish, ay kinakailangan din mag-submit ng mga collection doon sa kanya. Kasi siya yung head pastor. Imagine that. So unlike nitong katulad ni Brother Noidoro, may guts talaga siya to iwan yung kanyang itinatag na sekta at mag-convert sa Catholic Church. Kasi this is the truth. Despite na nawalan siya, talagang naghirap siya. Actually, nagutuman nga siya eh. Ang isa sa reason nga na kung bakit siya nagkaroon ng sakit, napilay siya, nadisgrasya siya, kasi nagtatanim-tanim siya sa bundok ng mga gulay-gulay. Ay doon siya nadulas. Nagkaroon siya ng damage sa paa. At ang kwento niya na ang tagal ng sakripisyo niya doon sa damage niya sa paa niya, nagsa-scratches na lang siya. Talagang grabe yung sabi niya nga kung minsan kapag masakit, umiiyak siya sa habang nagtutok siya. Akala na nga ng ibang mga listener na iiyak siya dahil doon sa talk niya. Pero ang totoo nun, sabi niya masakit yung paa niya. Until such time na nagkaroon ng miraculous healing doon sa kanyang paa. Doon sila sa Palawan, nasaksihan din ito ng iba niya mga kasamaan sa sakyan. Ay kapiyastahan yata yun ng Divine Mercy Sunday. Nakita nila yung araw, sumasayaw-sayaw, dancing sun, mga kapatid.
Then, nung nakita nila, nagkaroon nun, yun yung araw na talagang nagkaroon ng total healing yung kanyang paa. Kaya makikita natin ngayon na without any medical intervention, mga kapatid, nagkaroon ng miraculous healing. Gumaling yung paa niya, natanggal yung manas. Talagang totally healed. O ngayon, nakakapunta na siya kung saan-saan, wala siyang iniindang sakit. So, yun yung nangyari sa kanya. Nagkaroon ng miraculous healing kay Brother Noedora. Napilay siya dahilan sa nag-convert sa Catholic Church, everything was lost. Even his family. Yung kanyang family, 2 years siyang itinakwil. Ang kanyang pamilya, hindi siya tinanggap. Kasi yung pamilya niya, puro mga pastor. Mga kapatid niya, mga pastor at mga pastora. Ang tatay niya ay church planter, evangelist ng tatay niya, bagamat hindi pastor. Just recently lang namatay yung si Tatay Basilio, tatay ni Brother Noedora. Church planter, lahat ng mga kapatid niya, mga pastor, mga pastora. So, hindi siya tinanggap for 2 years. Talagang naghirap talaga sa totally. Pero nanindigan siya. Talagang tinagtiyaga siya. Siguro pinanghawakan niya yung Isaiah 40:31. Diba? Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not weary. They shall walk and not faint. Siguro pinanghawakan talaga ni Brother Noedora. Tingnan nyo naman ngayon kung saan-saan na siya ngayon nakakarating para magbigay ng mga talk at testimony about his conversion. Okay? At nakapag-establish siya ng mga center for converts sa Cagayan de Oro, sa Jensan, mga lugar, nakakaano sila ng mga center. So, hindi na para sa kanya. Unlike dati na ang pastor, sabi niya, kapag pastor ka, 100% you have the authority na sa iyo mapupunta yung lahat ng kinikita ng church mo. Sino ba naman hindi ma-encourage mag-establish ng sariling sekta? Sino ba naman hindi ma-encourage mag-establish ng sariling denominasyon? Kung hindi sila kumikita. Di ba? So, ganun, mga kapatid. Kumikita sila dyan. They are earning from it. Ganun mo? So, kaya nga, God's talaga yung to convert in the Catholic faith is talagang kapag ang isang pastor mag-convert sa Catholic faith, talagang handa silang iwan ang lahat for the sake of the truth. Kaya alam naman natin sa Catholic Church, hindi naman tayo katulad sa ibang sekta na matindi yung nila, yung pagbibigay, mataman silang magbibigay ng ikapo, handog, dalawa yan, love offering at saka handog. Meron pa yung ibang mga handog. May mga handog pa na kung ano-anong klaseng title. You see? Kaya nga, ang sinasabi nila na sa Catholic Church, ang sakramento may bayad. Pero, huwag ka, nung ka. Sinasabi nila, alalahanin natin, sa 7 sakramento, ang pwede lang uulitin doon is, yung baptism is only once. Confirmation is only once. Mass, of course, Eucharist, every Sunday. And other holidays of obligation. Pero hindi pa rin tayo tinututukan ng baril para hindi pa rin naman tayo pinapahiya. Para magbigay ng offering kung magkano yung dapat natin ibigay. Di ba? So, hindi tayo na pinapersa. Ang pagpapari, hindi naman lahat magpapari. Yung pag-aasawa, isang beses naman tayo kasal, maliban kung nabalo ka at mag-asawa ka ulit. Okay? Anointing of the sick. Pag magpa-anointing of the sick ka, wala namang bayad yun. Yung mga pare, hindi naman they will not receive any amount in the anointing of the sick. Blessing, anointing of the sick. So, sa 7 sacraments, ilan lang naman yung inuulit natin. Tapos sabihin ng mga separated brethren natin na sasabihin ng mga separated brethren natin na
mga sakramento sa Catholic Church may bayad. Pero pag mag-convert ka sa sekta na yan o denominasyon na yan, try to imagine, i-required ka the whole lifetime mo magbigay ka ng ikapu at handog. Magkano kinikita mo? What is the 10%? Halimbawa, magkikita ka ng 20,000 a month or 50,000 a month. Magkano ang 10% mo? You have to give that 10% faithfully to the church you are attending. Plus your love offering. Compare mo sa Catholic Church. Di ba budol yun? Sasabihin nila, ang sakramento sa Catholic Church may bayad. Pero pagdating mo sa kanila, the whole lifetime mo na andyan ka, you need to give 10% of your income. And love offering. Ang love offering sometimes bigger than 10%. Kasi love nga eh. Walang measure ang love. You see? So magkano? Ang may bibigay mo dyan, compare doon sa sinasabi mo, may bayad na sakramento sa Catholic Church. Di ba? Hindi ba budol yun? That is budol, mga kapatid. Okay? Ayan, yung pinag-usapan natin. Kaya nga, ang isang Katoliko, dapat talaga pag-aralan niya ang kanyang pananampalataya. Kasi, ang kawalan mo ng kaalaman sa pananampalatayang Katoliko mo ay isa yan sa mga mabilis na paraan para kanila maakay sa kanilang sekta. Okay. Lalo na yung palagi lang naman, paulit-ulit lang naman yun. Yung bagasan parang, yung about dun sa Exodus chapter 20, verses 3 to 5. That is the usual allegations, accusation of our separated brethren in the Catholic Church. Yeah? Exodus 20, 3 to 5. Are you familiar of that? Yeah. So, if you don't know, kung hindi mo alam yung exegesis niyan, if you don't know the exegesis of that passage, you can be easily trapped or you can be easily remove you and transfer you to their sect and denomination. You see? So therefore, we need to study our Catholic faith, my dear brothers and sisters. If not, you are the target. Target ka para mapalipat ka nila sa kanilang sect at denominasyon. Okay? So, alamin natin ang ating pananampalatayang Katoliko. Daming paraan. Online, we have a lot of Catholic resources today for us to be equipped or knowledgeable with our Catholic faith, mga kapatid. Okay? So dapat sa panahon natin ngayon, aralin natin yung ating pananampalataya. Pananampalatayang Katoliko natin. Kasi yung akusasyon nila, gas-gas na yan. Nasagot na yan. Paulit-ulit lang kasi sa dami ba naman ng mga sekta at denominasyon. Yung mga Katolikong kanila na-convert, aralan nila ng ganon. At yun yung gagamitin ng mga inaralan, gagamitin nila laban sa atin. Pero, ang totoo nun ay, yun lang naman ang sasabihin ng pastor na yan, magtuturo sa nila yung Exodus 20, 3 to 5. Hindi na nila i-consider yung other passages. Katulad dun sa Exodus chapter 25, Numbers 21, 4 to 9, yung sa 1 King chapter 6, 2 Chronicles chapter 3, hindi na nila i-consider yun. Basta doon lang sila focus sa Exodus 23 to 5 at sa Deuteronomy chapter 5.
Pero hindi nila inaalam kung ano ba yung context nun, mga kapatid. Okay? So maybe that is by now, mga kapatid. So, mga ilang buwan din yata ako hindi nakapag-live dito sa TikTok. So, kaya napahaba tayo ngayon. So, kung loobin ng Panginoon is we will do it again. Kasi tuloy-tuloy yung kung pumunta kayo sa Facebook or sa mga other mga social media sites, makikita natin yung continuous na pag-aatake nito mga separated brethren natin against sa atin sa Catholic Church. Okay? Kasi kung tayo ng mga Katoliko, alam niyo ba kung tayo ng mga Katoliko, equipped tayo sa ating pananampalataya, hindi tayo tamad mag-aaral ng ating pananampalataya, hindi dadami sana yung mga sekta at denominasyon sa ating kapanahonan ngayon. Tingnan nyo lang sa lugar nyo. Di ba? Sa lugar pa lang ninyo, makikita nyo yun, magkatabi-tabi pa ngayon minsan eh. So, yung dahilan dyan, kung bakit ganyan yan, it is because of our negligence. Yung mga leaders natin, mga lay leaders natin, mga kaparian natin, nagkulang sila dyan. Isa sila sa contributor. Bakit sobrang dumami ang mga sekta at denominasyon ngayon? Kakulangan ng pangangaral or pag-address sa issue. Bakit dumami ang mga sekta at denominasyon? Kaya nga, ang sabi ko nga dati, joke ko is, sabi ko, itong mga pastor na ito, dapat hindi nila masyadong sinisiraan, hindi nila inatake yung mga Catholic priest natin, mga kaparian natin. Dapat pa nga, magbigay sila ng ikapo. Kasi kung ginagawa ng mga kaparian natin, ng mga lay leaders natin ang mataman ang kanilang pananampalatayang Katoliko, wala silang maakay na Katoliko. So dapat hindi nila atakihin ang Catholic Church. Because without the Catholic Church, most of their members are Catholics na walang alam sa kanilang pananampalatayang Katoliko. Kung yung Katoliko na yun may kaalaman sa kanilang pananampalatayang Katoliko, they think they can convert them in their sect, in their denomination? No, they cannot. So, that is why in my simple way, I am doing these things, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na tinatawag ko itong Preaching in the Wilderness series. Kahit walang nagre-register dyan sa view, walang nagre-register na view dyan sa taas, di ba? May naka-register dyan kung ilan yung naka-active na viewer. It doesn't matter. Kaya nga tinawag kong Preaching in the Wilderness series. Sa wilderness ba may mga tao? Ilang yun eh. But, tuloy lang. It doesn't matter. Okay, so maybe that is by now, mga kapatid. Shalom. May God continue to keep us safe and sound sa araw na ito. Iligtas tayo ng Panginoon sa mga mabibigat na mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman, iligtas na tayo sa mga disgrasya, iligtas na tayo sa mga bagay beyond our control. At gabayan nawa, isugo niya nawa lagi sa atin ang ating guardian angel upang ingatan tayo, patubayan tayo, tulungan tayo, pagpalain tayo. So maybe that is by now, mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound sa araw nitong Biyernes. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Shalom, signing off, my brothers and sisters.